Media. Thank you for joining us for today's press conference on the filing of complaint affidavits by the witnesses against the police officers allegedly involved in the disappearance of the Sabongeros. Please be informed that this event is being broadcast live on the official NAPOLCOM Facebook page. We are joined today by NAPOLCOM Vice Chairperson, Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, who will be available to answer your questions later. Also present are the witnesses led by Mr. Julie Totoy Aguilar Patidongan. The key message we wish to emphasize today is this: NAPOLCOM's investigation into the involvement of police officers in the disappearance of over 100 cockfighting enthusiasts will never waver. The presence of the witnesses today is a strong demonstration of the public's trust in NAPOLCOM as it fulfills its mandate as the police of the police. This is a significant development for the families of the victims who continue to seek truth and justice. Before we proceed to our question and answer, we respectfully remind our media partners to keep their questions relevant to the issue at hand. Kindly state your name and media organization you represent before asking your question. Each member of the media is allowed one question related to today's issue and one follow-up question. We'll now open the floor for your questions. We call on Ms. Leia Ilagan of UNTV. Ms. Leia Ilagan, we have microphones at the left side and one here at the center. Ms. Leia Ilagan of UNTV. We have already prepared the queuing of questions and answers. We have 9 media personnel or media reporters who will ask questions to our resource person, most especially our Vice Chairperson and Executive Officer. Leia? Yes. Good afternoon po. Sir, tanong ko lang, ilan ba yung pulis na pinag-uusapan natin na sinasampahan natin ng kaso ngayon, kasong administrative? Yung dalawa to, yung iba, retired na. Pero may kasunod pa to. Ano po ang pinakamataas na ranggo, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga ranggo nitong pulis na sinasampahan natin ng kaso ngayon? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Almadilla, James Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abad, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Antonio Manrique, PMSG Vishran Palencio, and PSSG Alfredo Agnes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may rango 1-star general? Yes, pero retired na siya, si General Esteban. Kay Sir Calinisan po. Thank you. Sir, ano po ang susunod na proseso ng NAPOLCOM? Ngayong pinanumpaan na ni alias Toto yung kanyang affidavit. Siguro, una, papasalamat muna kami kay Totoy for coming over. Napaka-importante nung yung affidavit. Noon ka pa nagsasabi ng mga kwento at mga pangalan at paglutang mo dito, sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. Nagpapasalamat kami sa iyo. Pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porkat sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umanay sangkot dito ay sasagot
ng Caraca-Raca din. So after the evaluation, maaaring ito'y humantong sa formal charge kung sabi ng ating mga evaluator, pwedeng sumampa to, tayo may jurisdiction. After which, pasasagutin natin ulit yung ating mga respondent na police. Kung kinakailangan ng mga hearing, bibigyan natin yung mga hearing na ito. After which, sasampa na ito sa commission proper kung saan pag-uusapan namin yung kasong ito at huhusgahan na namin yung kasong isinampa ni alias Totoy. Thank you very much, Vice Chair. May we call our second reporter who will ask his question, Mr. Joash Malimban of BNC. Kay Sir Dondon po. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Si Colonel Malinaw, sir, hindi po. Si Colonel Malinaw, nagpunta nito, 200,000. Pero, huwag banggitin ko lahat ang tungkol kay Colonel Malinaw. Wala, si Colonel Malinaw. Ang pinakauna ko talaga matalala si Colonel Malinaw. Pinagpapita siya sa akin ni Vicencio Salazar. Hanggang sa pandemic noon at pinakilala ko sa akin si Colonel Orapa. Pangalawa, si Engineer Vicencio Salazar, lumapit sa akin para bigyan ko raw ng monthly na 200,000. So sa sobrang dikit nila, nung panahon na nagtago ako, na pinatago kami ni Sir Atong Andal, guminamit kami ng mga pipito para sa nila. Meron si Colonel Malinaw, nasa ito sa regional chief ng CRPG. Ngayon, siya, Mr. Atong at may Engineer Salazar, yung pinagtaguan natin. Ang pinakamisakit dito na ginawa nila sa akin. Ang akala siguro nila, isang bahay lang ang pinagtaguan natin dahil yun yung inagipit mo dito sa Bidya. Dalawang bahay po yun. Si Jindy Pagding at Rugalay. Kasi may plano lang sila sa akin. Ang ginawa ko, kinimili at pinagtira ko sa bahay. Nung time na kalimutan. Nagpunutan naman ang barit kinasahad. Dito tayo dahil isasama ko rin siya dito. Dahil isa siya may notisan dito nagpataon na to. Dahil susunod, cellphone ko, yung ganito. At saka isang tab ng anak ko. At saka pinagpisan, nagtaros pa sila. Kasi ang patawin na dapat isama ko rin dito ng sir. Diyan mismo ang pintik na dito sa anak ko. Nagampot ko lang yung anak ko. Sabi ng Santa Biblia, sakyan sir, dito, nang dyan yung bang pating yato. Ito, katalang sana ngayon. At yung sa atin, dahil sa hanggang Mr. Atong siguro, mabigay na rin hindi makipunto. Hindi tahong kasama si Mr. Atong Engineer Vicencio Salazar, at saka si Colonel. Ngayon, agala ni Colonel Malinaw, bibigyan siya ng pera ng Mr. Atong ito silang nagkabigayan. Ngayon, nagpaano ng Mr. Atong Boss, kailangan ko sa Mindanao at nagpahinga muna ako. Ang ginamit nito ni Colonel Malinaw, sinunod siya hanggang best. Dahil sa December 3, sinunod siya sa anak ng magkatuloy. Hanggang nagpinata ako ng 200,000. Maligyan sa 200,000, binigyan ko pa siya ng anak. Ngayon, nag-isip ako, ito si Colonel Malinaw. Membro
ng online studies dahil siya ang scientific, siya ang ng Batangas. Ang hiling sila lifestyle para adaptan sa Vietnam. Thank you. Thank you. Sir, last your answer. question po on my end po, sorry. Pahabol lang. Question. Are these also the police officers involved, sir, sa ambush po nun kay Calabas City Councilor Arvin Manguia noong 2021? Ulit, Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguia noong 2021, sir? yes, ang yung team leader na si Lieutenant Colonel Arapa, attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin, sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atong Ang sa halagang 2 million. Dahil ang akala ni Mr. Atong Ang, ito si Arvin Manguia, siya ang pinanser ng Manchuchupi. Ngayon, minisyonan na pinapambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Manguia. Sabi ko kay Mr. Atong Ang, bakit ko bigyan ng 2 million yan? Hindi naman namatay si Arvin Manguia. Thank you, sir. Thank you. Our next to ask our question is Miss Third Ann Malonzo of Sunstar. Miss. Sir, good morning po. Ay, good afternoon. Kay Vice Chair muna. Sir, mga gaano katagal kaya bago ma-resolve itong complaint na final nila today? Bago dumating si alias Totoy sa kasaysayan Pilipinas, bago siya nag-file ng kaso dito, napansin natin na totoo lang, medyo matagal na mga kaso na napunto. Totoo lang. Pero nung pagsampa natin bilang bago may pinagnapan ko, ang nating order, dapat lahat ng kaso tapos ng 60 days. Pakalawa natin ng order ay lahat ng kasong pending tapos by December 2025. So, base doon sa una nating sinabi na ang lahat ng kaso na bagong darating 60 days. Yung kaso ni Mr. Patidongan, i-resolve natin ng 60 days. Kung magkasala man kami, lumagpas kami ng korte, 60, 70, pero 60 days siya. Hindi na siguro masama kung 70, 80 days. Pero we're targeting 60 days from the filing of the complaint today until the release of the decision. 60 days po yan. Kay Mr. Patidongan, sir, kanina pinangalanan niyo po si retired General Estomo. Pwede niyo bang ilahad, sir, ano yung partisipasyon niya doon sa anong involvement niya dito sa kaso na ito at kung magkano po ang tinatanggap niya monthly, sir? Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA na labas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy, yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Estomo, isa yan na nag-udyo kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Lindon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Pero wala siya tinatanggap na monthly, sir. May monthly yan sila. Pag sinabing impang, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila po, siguro hati-hati sila sa 70 million ama. Thank you. Our next to ask question is Mr. Emil Sumangil of GMA Public Affairs. Magandang hapon po. Vice Chairman, sir. Good afternoon. Itong mga kinasuhan po o hahawirin niyo ng kaso ngayon, nasang kustodiya na po sila at kumpleto na ho ba o may hinahanap pa ho tayo? Go ahead, sir. Una, hindi ko pa nababasa ni one page nung affidavit ni alias Totoy. As you can see, kakapay pa lang. Pagkatapos nito siguro, hihingi ako ng kopya, mamasahin ko yung kopya. Alamin natin sino mga active dito, sino yung mga dismiss na. Kasama din dito yung paghahanap kung nasaan sila. Kung sila ba ay nasa restricted custody ayon sa Philippine National Police. Kung ano man ang utos ng PNP dun sa mga pulis na nasasangkot as of now, bago nagpa-file ng kaso si Mr. Patidongan, call ng PNP yun. They should have El Burul. Let us not forget that these policemen